Okay, pag-usapan natin yung feeling na parang stuck ka. Naranasan mo na ba yun? Yung ginagawa mo naman lahat. Nagpe-pray ka, nagsisimba, sumasama sa small group, nagsiserve, pero parang wala pa rin nangyayari. Parang may kulang pa rin. Tara, silipin natin yan. Alam mo, para kang lumalangoy sa isang napakalakas na ilog, binibigay mo na lahat ng energy mo, sige ka lang sa pag-swim, pero imbes na makamove forward, parang tinatangay ka pa rin paatras ng agos. Relate ba? Ganun ba yung feeling? Yan mismo yung pakiramdam ng marami sa atin. So kung ganyan ang nararamdaman mo, hey, hindi ka nag-iisa. Normal yung feeling na yan. Yung parang nahit mo na ang isang pader or isang plato at hindi mo alam kung paano maka-level up. At alam mo, madalas nating nararamdaman yan kapag yung pagiging apprentice natin kay Jesus, nagsisimula ng hawakan yung mga mas malalalim na bagay, yung tinatawag na shadow side. Ito yung mga parts ng pagkatao natin na, medyo ayaw nating harapin o minsan hindi natin alam na andyan pala. Ano-ano ba yung mga to? Ayan, mga bagay tulad ng galit na hindi mo makontrol, yung pagiging sobrang perfectionist, yung constant na anxiety at pag-aalala, at yung mga deeply ingrained habits na, mali pala. Dito sa mga area na to, yung simpleng mag-pray ka lang o magsimba ka lang, parang hindi na sapat, di ba? At ito yung pinaka-importante. So listen up. Ang problema, hindi yung desire mo. Sobrang gusto mong magbago. Hindi rin yung effort. Baka nga sobrang pagod ka na sa katatry. Ang totoong problema, kadalasan, ay hindi natin alam kung paano. We don't know the right strategy, the right training para sa totoong pagbabago. Pero ito ang amazing good news. May sagot si Jesus dyan. Hindi niya tayo iniiwan na clueless at walang game plan. Actually, meron siyang training program para sa lahat ng gustong maging tulad niya. Mismong si Jesus ang nagsabi, everyone who is fully trained will be like their rabbi. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, posible. Posibleng magbago, posibleng lumago, posibleng maging katulad ni Jesus. At ang tawag sa prosesong yan ay spiritual formation. Okay? Huwag kang matakot sa term. Super simple lang yan. Hindi to para sa mga super spiritual na tao lang. This is a human thing. Lahat tayo, everyday, hinuhubog. Intentional man yan o hindi. So ang tanong, sino o ano ba ang nagpo-form sa'yo? May dalawang landas kasi dito. Yung una, unintentional formation. Passive lang tayo. Hinahayaan natin na yung TikTok, Netflix, yung sinasabi ng barkada, yun yung humubog sa atin. Ang ending, nagiging kamukha tayo ng mundo. Pero may choice tayo. Intentional formation. Dito, active tayong nagde-decide na, Lord, gusto ko magpahubog sa'yo. At dahil constant tayong hinihila pababa ng kultura at ng kasalanan, yung pagiging tulad ni Jesus, it needs what we call counter formation. Kailangan nating sadyain na labanan yung agos na tumatangay sa atin. So, paano? Dito ngayon papasok yung toolkit na binigay sa atin ni Jesus. May mga tools siya para sa counter formation na to. Mga bagay na kailangan natin for intentional na pagbabago. Okay, so may 6 na tools sa ating toolkit. Una, the practices. Ito yung mga habits ni Jesus. Pangalawa, community. Yung buhay natin with other believers. Pangatlo, teaching. Yung katotohanan mula sa Kanya. Pang-apat, the Holy Spirit. Yung power source natin. Panglima, time. Kasi yung pagbabago, hindi yan overnight. At pang-anim, suffering. Yap, kasama yan. Yung mga pagsubok na humuhubog din sa atin. Tingnan natin yung ilan dito. Unahin natin yung the practices. Ano ba to? Simply put, ito yung mga habits ni Jesus tulad ng prayer, solitude, fasting, Sabbath. And super important to ha, hindi to mga rules para maging good ka. Hindi to checklist. Paraan to para buksan yung sarili natin sa pagkilos at kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, community. Dito tayo natututong magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ito yung school of love natin. And let's be honest, minsan masakit, minsan magulo, di ba? Pero dito tinatanggal ng Diyos yung mga rough edges natin at pinaghihilom yung mga sugat sa puso natin. Pangatlo, teaching. Kailangan nating punuin yung isip natin ng katotohanan ni Jesus. Bakit? Kasi araw-araw binobomba tayo ng mga kasinungalingan ng mundo, di ba? Sa social media, sa ads, kapag puno tayo ng turo niya, unti-unti nating makikita yung mundo the way He sees it.
Okay, so medyo madaming concepts, no? Paano ba natin to sisimulan? Let's get super practical. Pag-uusapan natin ang isang practice na pwede nating gawin para palitan ang isang napaka-common at medyo unhealthy na habit. Let's be honest, ilan sa inyo dito ang unang-unang hinahawakan paggising sa umaga ay cellphone? Nag-check ng notifs, nagsuscroll sa Insta, sa TikTok, bago pa man tayo bumangon, yung isip natin puno na agad ng comparison, inggit, anxiety, or kung ano-anong balita. Aray, di ba? At ito yung science sa likod niyan. Sabi nila, we become what we pay attention to. In short, kung ano yung laging tinitignan mo, yun ang nagiging ikaw. Nahuhubog yung utak natin depende kung saan nakatutok yung focus natin. So kung ang unang atensyon mo sa umaga ay napupunta sa kayos ng internet, anong klasing tao ang nahuhubog sa'yo? So ano ang unang hakbang? Super simple. Ang invitation ay palitan natin yung masamang gawi ng isang bago at mas mabuting practice. So, what if imbes na mag-scroll sa umaga, subukan nating buksan muna ang salita ng Diyos? At paalala lang ha, ang goal sa pagbabasa ng Bible ay hindi lang para makakuha ng information. Hindi to textbook, okay? Ang goal ay transformation. Ang makasama si Jesus, ang maranasan siya ng malalim at personal. Yun yung goal. So ano ang pinaka-main point ng lahat ng to? Simple lang. Ito ang gusto kong matandaan mo. Posible ang pagbabago. Pwede kang gumaling, pwede kang lumago, at oo, pwede kang maging tulad ni Jesus. Pero, at ito yung malaking pero, hindi to nangyayari by accident. Hindi to magic. Walang gumigising isang araw at bigla na lang naging super loving o patient. It requires intention. It requires training. Balikan natin yung analogy ng ilog sa simula. Ang feeling natin, nilalabanan natin yung agos na tumatangay sa atin palayo kay God. Pero, paano kung i-reframe natin yon? What if ang goal pala ay hindi lang yung paglaban kundi yung paghahanap at pagsakay sa tamang agos? Kasi may agos na galing sa Espiritu ng Diyos, yung pang-apat sa toolkit natin. At ang imbitasyon ay ito, huwag ka nang mang-isa sa pag-swim. Isakay mo ang sarili mo sa agos na yan. Hayaan mo ang Espiritu ang magdala sa'yo. Hayaan mong siya ang gumawa ng pagbabago sa'yo. And I promise you, dadalhin ka niya sa mga lugar na hindi mo kayang marating na mag-isa. Yan ang pag-asa natin.